well guys, but hindi namin siya pwedeng iwan sa bahay kaya sumama talaga siya. And after nito is punta kami doon sa ukay-ukaya namin kasi last time na nagpunta kami doon 23 ng December. So close pala sila kasi nga during Christmas break. So today lang sila nag-open and i-check din namin kung ano na yung sale namin for after nung yung mga ilang araw na yun na open sila. So yun. So after dito nakuha ng items is diretso tayo doon sa ukay-ukayan. Tapos tingnan natin kung magkano yung sale natin for yung second collection. Yan, second collection ng aming sale. Ganito na itsura dito guys. So may snow pa rin pero natutunaw siya. Pero ganyan naman kasi talaga ang winter. Mag-snow tapos mag plus degrees. Tapos pagdating ng January, mga February, ganyan guys. Yan talaga yung pinakamalamig na season or yung months. Pero this year we really had a white Christmas which is very nice. But today nag-melt na naman yung yellow. Ayan. Tapos sobrang foggy guys. Tingnan nyo naman. Kanina may nakita akong peora or deer doon sa field. Kumakain siya guys. Pero ganyan dito. Sobrang foggy. Ayan. You wanna say hi to our friends, Daddy? This is a bit mga Marites. Hello mga Marites! Amo ni si Nico. Yan. So papunta na kami guys. Malapit na and excited ako na makita yun guys kasi magagamit yun for this winter. Sobrang dami pa namin mga gamit sa bahay talaga guys na kailangan ibenta. Yung sarili namin gamit guys sobrang dami ko pala talagang mga gamit na nakatago lang siya sa mga boxes guys. Kaya gagawa namin yun ng paraan, ibebenta namin yun para magkapera kami. So, andito na tayo guys. So, yun na yung bag na color red, Daddy. That's the red bag. Ito si Daddy. Saan to wala? So, iniwan niya lang doon sa may stairs nila guys. Yung kinuha na ni Nico. Yan, libre lang yan siya guys. So, pwede namin yan siyang magamit, mabenta, or ano ba. So, marami yan laman guys sa loob. Yeah, that's the one. She said we can take also the bag. Yun. Pati yung bag guys, binigay nyo na rin. Ayan. So, thank you so much po. Wala po sila dito sa bahay nila. Umalis sila kaya iniwan lang. Ayun. Diba? Meron na naman tayong libreng item na nakuha guys. Baby, can I dance with you? Squeeze me one more time again. Remind me of how we used to rock. Your charm never fades away. The way you smile, you can do me, can do me. The way you move, you can do me, can do me. The way you carry your body, your charm never fades away.
Ngayon pa talaga kayo papunta doon sa Ukay-Ukayan. Kasi dumaan pa kami doon sa library. Tapos ngayon si Anika is sad siya guys. Ayun o. Sad yan. Kasi pumunta sila ng library. Kasi yung library close. Kaya ayan, sad siya guys. Umiiyak. Gusto niya pabuksan yung library kay Nico. Hindi mo mabuksan. Kasi yung gusto niya isauli yung libro tapos manghiram na naman siya ng bago. Paano yan? Holiday ngayon dito. Kaya close ang library. So, dito na kami guys. So, okay. Maghagdanan na lang kami kasi may matanda na naghihintay doon sa may elevator. So, today din is kukunin ni Nico yung sales namin. So guys, for our second week, we had 81 euros and 50 cents. It's like 100% profit. Back. No, I say 100, but Because if we minus our rent in here, it's 24 euros. It's more than 100% profit. if only, percent. If only rent comes in, And on. Yeah. Now we have money. Diba? Pero agad guys. This is, this is 5,000 pesos in Philippines. Crazy. Dito din guys, always mayroong libreng tinapay. So kukuha ako ng ilang piraso lang. Ganito dito guys, mamimigay sila ng tinapay. Ito na lang. Maybe this one only. One bag only for us. Yan. Meron din doon si Lola o kumukuha din siya doon ng tinapay guys. Libre lang itong tinapay na nilagay nila doon sa mga stores din ito guys na alam niyo yung hindi na siya nabenta. Kaya pinamimigay nila dyan. Diba? Napakagandang idea. Kahit saan ka magpunta dito maraming libre guys. Diba? Magwais lang ka diri buwi gid ka po. So we have bread. Isa lang kinuha ko kasi may mga pagkain pa kami sa bahay. May mga tinapay pa. Ubusin muna namin yun. So, dito na kami sa bahay, guys. So, ito yung binibigay nila sa amin. O, nakaganito siya, guys. Ayan, o. So, lahat, di ba, meron yan siyang barcode. Nababasa nila yung barcode. Tapos, ayan na yun siya lahat, o. Ayan. Ayan. Sobrang dami, guys. So, 81 euros and 50 cents. So, cash nila binigay sa amin. Pwede naman kasing cash, pwede din ipadiretso sa bank account. So, yung renta for this week, guys, is bawi na naman siya, guys. So, hindi tayo, nalugi. Tapos, sobrang dami nating nabenta. This is 46 items, guys. Imagine niyo yung ganun kaliit na stante namin. 46 items pala ang nabenta doon. Diba? So, makikita nyo dito yung mga prices ng mga items, guys. May 6 euros, 50 cents, 2 euros, 150, 150, 50 cents, 4. Ang pinakamahal yata dito is 6 euros. Yeah, 6 euros ang pinakamahal dito, guys, na nabenta. Ayan. I think ito yung jacket, guys, na color green. Ayan. Kahit ganyan lang guys, maliit lang yan pero malaking bagay. And itong 81 euros and 50 cents, I think this is already 5,000 pesos dyan sa atin sa Pilipinas. Malaking bagay na yan siya para sa akin. Uy, isang linggo, tapos 24 ang binayaran namin doon na renta. Tapos yung mga gamit guys is libre. Yung mga damit, ganyan, di ba? At least meron tayong, kahit konti guys, meron tayong income. Kahit papaano guys, meron tayong side hustle, di ba? And this is very nice. So kung meron kayong mga, makikitang opportunity, i-grab nyo yun guys. Malaki-laki na rin yung 81 euros and 50 cents. Uy. Di rin basta-basta talaga guys, kumita ng pera dito sa Finland. Grabe talaga yung ubo ni Anika, uy. Pero yan, nag-hydrate naman siya guys. Dry na lang yung throat niya. Wala na siyang fever. Cough na lang. Pero dahil sa dry na lang yung throat niya, yun na lang. Pero ganyan naman kasi ang flu dito. But anyways, I'm so happy. We're so happy kasi meron na naman kaming 81 euros and 50 cents. Nahulog ang 1 euro. Ayan. Basta 1 euro tipiron gihapon. O diba? Ayun guys. Nakakatuwa kasi
sobrang malaking bagay na rin to. But anyways guys, bago pala kami umuwi ng bahay is may dinaanan kaming isang lugar na meron silang pinamimigay ng mga gamit. Tapos, yun is Kualin Pesa. Yung Kualin Pesa po guys, is yun po yung bahay ng namatay. Kasi ganito yan sa Finland guys, kapag yung mga matatanda na mamatay sila, yung mga gamit nila guys, or yung mga estates na naiiwan nila, example yung mga plates, mga baso, ganyan, hindi naman yan nila yan matala. Uy, pag mamatay ka, naiiwan siya doon. So, yung anak niya guys, is hindi niya alam kung anong gagawin. Kaya, nag-message siya guys, sa group kung sino daw gustong kumuha ng mga gamit. Sabi ko, punta ako, mamimili ako. Tapos, ayun guys, kapamili ako doon ng mga ilang gamit na libre lang. Tapos, nagtanong yung lalaki doon na, yung anak niya na, for our own use ba daw yun? Sabi ko na hindi. Kasi gagamitin ko para sa kirpi. Sabi niya, ay talaga? Sabi niya, sila daw kasi wala silang time para gawin yon. And hindi, kung ibebenta kasi nila, it will take a lot of time for them to sell it. Kasi nga, wala rin talagang bibili guys. Kasi nga, gusto nila ng mabilisan. Kaya ang ginawa nila is ipamigay na lang. Kaya natuwa siya. Sabi niya, I think you can have a little money from that. Sabi ko nga, kahit konti lang, kahit 5 euros lang, okay na sa akin yan. Sabi niya, kakatuwa naman at least na meron daw mapupuntahan yung mga gamit na tawag nito na naiwan ng kanilang tatay guys. Kasi marami yun, mga wine glasses. Pero hindi ko na kinuha lahat kasi hindi siya magkakasya sa car namin. So ito dito guys, yung mga ibang gamit. Ayan. Mga plates and saucers. Tapos may mga flute glasses. Ayan So libre lang ito lahat guys na nakuha namin doon sa kanila. And binigay lang yan siya ng libre. Sobrang nakakatuwa. Tapos meron pa actually ditong silver. Yaman yata ito guys. Ganyan siya Decorative siya ba? Ewan ko kung ano ito. Kung silver ba talaga ito. Hindi. Pero binigay siya doon guys. Tingnan nyo. Diba? Ang ganda. Meron pa yun. Ito pa ito is nasira na yung isa. Ayun yung kanyang pares andun sa loob. Ayan, pero pwede ko yan nabenta. Kasi meron mga bibili na mga ganyan, guys. Ito pa, diba? Mga pang decor, pang anik-anik sa mga bahay-bahay nila. Tapos, ito din, guys, binigay din ito. Magamit ito for skiing. Ito yung unang pinuntahan namin. Tapos, may nagbigay din ng bag. Ayan. Ang ganda pa nitong bag, guys. Pang camping ito na bag. Yan, McKinley siya na bag. Tapos, andito pa yung iba guys na mga wine glasses, drinking glasses. Ayan Ayan. So, yan yung mga kinuha ka doon na libre. Nung namatay ang lolo ni Nico guys, ganyan din ang ginawa namin. Yung friend ni Nico na nagmamayari siya ng kirpis or ng ukay-ukay shop is pinapunta namin doon sa bahay ng lolo ni Nico. Tapos, kinuha niya yung mga gamit doon guys na hindi na kailangan na family ni Nico. Tapos, meron kami mga kinuha pero most of it is, yung mga kailangan ng talaga namin. Ayun. Pero sobrang daming naiwan ng mga gamit, guys. Pero ganun talaga ang ginagawa dito sa Finland, guys. Yung mga ukay-ukayan, yung mga gamit na andyan, guys, is usually nanggaling yan siya sa mga Kualin Pesa or sa mga namatay na mga tao, yung mga matatanda. Kasi mahilig mo yan sila mag-ipon ng mga anik-anik sa bahay nila, guys. Dito nga sa bahay ni Lola, sobrang dami talagang gamit dito, guys, na itapon namin. Pero yun naman is hindi na talaga siya magagamit. Yung not in good condition na siya. Kasi kinuha din ni Lola yung mga gamit niya dito sa bahay na gusto niya pang gamitin. But anyways, nakakatuwa siya kasi meron akong nakuhang mga libreng mga items na pwede namin pagkakitaan. At the same time guys, medyo sad din ako kasi mabigat sa pakiramdam nung umalis na kami doon. Sabi ko kay Nico, yung lugar na pinuntahan ko, alam mo ba, is Kualin Pesa siya or yung bahay ng namatay. Tapos, it felt like heavy guys kasi bago pa lang, ilang araw pa lang guys na namatay yung may-ari doon. Pero hindi naman siya doon namatay guys kasi doon naman siya namatay sa hospital. Pero yun yung mga gamit niya is naiwan na doon. Kaya ang realization ko talaga nung nagpunta ako doon guys is alam mo, hindi mo talaga kailangan ng sobrang daming gamit.
sobrang malaking baggage all the time na andito ka pa sa mundong to. Yung makontento ka kung anong meron ka. Kasi pag namatay ka, iiwan mo lang din yun. Hindi mo namin sila madala, hindi mo masama. Sobrang daming mga mamahaling mga gamit guys ang naiiwan ng mga tao guys. Hindi lang naman dito, kahit sa ibang bansa, kahit dyan saan sa Pilipinas or sa ibang mundo, diba? Ay, sa ibang mundo. Isa lang man palang mundo. Sa ibang mga countries. Pero yun nga guys, nakakasad lang kasi nga sobrang daming gamit, ininvest mo, nag-spend ka ng money for that. But then there are a lot of people who doesn't have enough money to put food on the table. And dito sa Finland, sobrang dami ding haviki, yung mga food waste. I'm just so blessed guys na hindi talaga maarte yung partner ko. Hindi ako maarte guys, and pinagkakasya talaga namin kung anong meron kami. Kasi nga, mahirap talaga ang buhay guys. Though nasa abroad kami guys, mahirap dito. Yung mga ref na meron kami dito sa bahay guys, I'm so happy kasi lahat yan is mga libre. Like yung freezer namin guys na malaki dyan sa likod guys. Sobrang pasensya na makalat kasi andito yung stocks ko. So, yung freezer na yan, guys, na puti na nasa likod, libre namin yan siyang nakuha. Galing yan doon sa tito ni Nico na construction kasi i-demolish yung bahay. Last year namin nakuha. Tapos, itong freezer din na to, galing to sa friend ni Nico. Diba? Sobrang daming gamit, guys. Dito sa Finland, kung gustong mo lang punuin talaga yung gamit ang bahay mo ng gamit, meron ka talaga mapapagkukunan na, tama ba? Mapagkukunan ng libre or sobrang mura. Bumili lang kayo sa mga kirpis guys, and yung papel na pinakita ko sa inyo kanina, sabi ni Nico, sure ka ba na 81 euros to lahat and 50 cents? Sabi ko, oo nga. Sabi niya, parang konti lang daw. Tapos paano naging 81 euros? Kasi malaki nga yung pera na yung 81 euros guys. Galing sa ukay-ukay. Tapos binilang ko, sabi niya, tama nga. Sabi niya, oy, ganun pala yun. Kaya sabi ko sa kanya, hindi kailangan na ibenta natin siya ng mahal. Kasi nga, wala talagang bibili. Kaya kailangan ibenta natin siya ng sobrang mura. Enough lang na makabawi kami doon sa aming renta, guys. Okay na tayo doon. Sabi niya, oo nga, no. Tapos sabi ko sa kanya, as na-addict kasi ako ngayon, guys, manood ng mga videos or vlogs ni Chinkitan. Na-inspire ako sa kanila, guys. As in, yung sabi nila, mas madaling kumita ng, sino ba yan? Si Henry C. Manyata yun. Basta yung C guys na Celsius C, something. Basta ganun guys, napanood ko yung isang interview niya sa isang mayaman dyan sa atin sa Pilipinas na okay lang na maliit yung naging yung naging profit mo. Basta maramihan nga, ganun yung parang naging mindset ko ngayon, pero hindi ito financially vlog ha. Nag-share lang ako ng life namin dito or ng daily vlogs namin dito sa Finland. Pero yun nga guys, tipid lang talaga ng tipid. Makakaahon din tayo, Viol. Yun lang. Kasi nga, kung aasa lang kami ni Nico sa mga income namin guys, hindi kami makakapag-holiday, hindi kami makakaluwag-luwag kasi nga mahirap talaga dito sa Finland. Though mahirap siya in the sense na yung mga sahod namin guys is napupunta talaga palagi sa bills namin, mga ganun. But anyways, yun lang muna ang update ko sa inyong lahat guys about sa ukay-ukay namin. Sobrang dami ko pang stocks dito sa bahay na kailangang ilagay. So I'm planning the next, pagkatapos nitong first month namin sa ukay-ukay is magrenta kami ng 2 table na para tuloy-tuloy, yung mga stocks is madala talaga siya doon lahat. Ayun. I'm just praying guys that things are gonna work out for us and everything will be fine. Kasi nga gustong-gusto ko talaga makaipon guys para maka-uwi kami ng Pilipinas. Makita ko yung nanay ko, makita ni Anika yung lola niya, tsaka yung mga pinsan niya, yung mga tito niya guys. Tapos yung si Nico Dennis, ma-meet niya rin yung family ko sa Philippines, tapos makita niya rin kung ano itsura ng bansa natin, di ba? I'm so proud talaga guys na ipakita sa kanya lahat about from the simplest things na kung anong meron tayo sa Pilipinas. Yun yung mga gusto kong ipakita sa kanya na never niyang nakita dito sa Finland. Ayun. But anyways, sobrang haba na ng vlog na to. Salamat po sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng aming mga vlogs. Please pray for me guys na sana mag-work itong ukay-ukay ko.
And i-update ko kayo from time to time. Thank you so much for watching our vlogs. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans and Lindemans Outdoors po, yung channel po ni Nico. Ingat po kayo palagi. We'll see you next time. Hey, hey!